At siyempre nga guys, dahil nga nandito tayo sa lote na nakuha ko. Ito, yung mahilig kasi ako kung sumali talaga sa mga sa mga palaro ng TV shows, TV game shows. Nakalaro ako sa Minute to Win It The Last Man Standing kay Luis Manzano, sa Pi Channel with Negi and Nonong Balinan sa Pi Channel ng kanilang palaro na yon na. At syempre ito yung latest ko, nakapaglaro rin ako sa TV5 sa Barangay 5 Panalo with Joros Gamboa and Gerald. Sila naman yung TV host doon. So marami tayong sinasalihang mga game show na napupunta dito yung kabahagi. Hindi man lahat na punta rito, pero yung kabahagi dahil kailangan din namin ng pagkain, ng gamot ng anak ko. Hey yo, what's up mga idol? Good morning sa inyo. At eto, pasensya na kayo mga idol at busy lang talaga tayo ng kaunti at madalang tayo nakakapag-upload ngayon. At syempre, kaya ako naging busy ganito kasi yan. Panoorin nyo to. Ayan, ito. Papakita ko sa inyo guys, ito. Ito ay mahilig kasi akong sumali sa mga TV shows, game shows pala. Mga game shows sa TV. Ngayon, siyempre, yung kumbaga yung napanalunan ko doon ay dito ko inilalaan. Opo, matagal na to kasi siyempre wala naman tayong ganong perang kalaki na kaya hindi natin mabigla yung bagay na to. Hindi natin mabigla. Hindi, ganito. Papakita ko na lang sa inyo. Ito kasi, yung pinampagawa ko rito ay galing to sa Pi Channel na palaro ng ABS. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan. At bago ang lahat, itong lote na to ay nakuha namin. 100 square meters lang to mga idol. Mga katanong. Ito dito to. Yan. 100 square meters to. Mula dito sa unahan na to. Pag ganun. Yan. Hanggang dyan lang naman. Sa may poste na yun ng kawayan. Tapos ito. Yung sinasabi ko. Yan. May kubo-kubo na ako rito mga idol. Yan. Kubo. Pagpagawa na ako rito, aray ko. Yan. May kubo-kubo na ako na itayo rito. Kulang na lang siya ng dingding at saka sahig. Pwede nang tuluyan. Tapos ito, siyempre, pag may kubo-kubo ka, dapat meron kang ano dapat? Siyempre, dapat meron kang palingkuran. Oo, para siyempre pagka masakit ka dyan mo, gusto mong mag-CR, eto yon. Yan, eto CR na to. Eto naman, dingding, tsaka bubong niya. Tapos yung baul, yung mga ganon, meron naman na. Meron na ako na provide, nandun pa. Kukunin ko na lang. Tapos eto nga, yung Poso Negro. Kumbaga, eto yung ipunan. Yan. Ito kasi, yun na nga, yung sumali ako sa game show ng ABS na Pi Channel. So yun, yung napanalunan ko doon ay napunta rito. Worth 15,000 yun. Siyempre, yung iba, pagkain din naman at saka gamot ng anak ko. Yan, tapos, yun. Yung gamot ng anak ko kasi nagme-maintenance siya sa kanyang seizure, nagkukumbulusyon siya since nung magkasakit siya ng 2 years old siya.
nagkakaroon siya ng seizure sa katawan. Although mahirap kasi araw-araw kailangan niyang inumin yung gamot niya, pinaka-maintenance niya na. Yun, nung nagkasakit kasi siya, 2 years old pa siya noon. Yun, may kwento ko lang din. A long time ago, 2007. Siyempre bilang ama, bilang magulang, inagapan namin na maipagamot siya. Kasi 2 years old pa lang siya noon, 2007. Dinala namin siya sa, kumbaga, yung bugso nga ng iyong kagustuhan na mapagamot yung anak mo. Dinala namin kagad siya sa private hospital. Para ibig sabihin, ang sabi nga ng doktor ay maagapan, mas maasikaso. Sabi na, wala kaming alam noon wala kaming idea na sa private hospital o sa public hospital. Basta yung kagustuhan namin, kasi unang anak namin yun, dinala kagad namin siya sa private hospital para maagapan. Kasi nagkakaroon siya ng nosebleed, yun, tapos nagkakaroon ng pasa-pasa. To make the story short, dinala namin siya ng private hospital. Ngayon, sinalina ng dugo, inexamine yung mga dugo, o inexamine siya, mataas, on and off yung lagnat, nasa 40, 41, mga ganun, on and off. Tapos after an hour, mga 4 na oras, 6 na oras, may lagnat na uli. Ngayon, sa kagustuhan nga namin na mapagaling siya kagad, magamot sa private hospital, siyempre dumating din yung punto na, ito na, yung mga bayarin, may kaunti pa kaming naipon, yun lang din, napunta lang din sa bayarin sa ospital. Hanggang sa inilabas namin sa ospital para sa second opinion na, dahil kailangan daw ng mas doktor, mas eksperto, kumbaga, sa ganun. Kaya napilitan kaming lumuwas ng Maynila nung panahon na yon, 2007. Ayun, doon nangyari, doon na diagnose siya na meron siyang cancer. Matagal na to, pero pinipilit kong maging matatag. Siyempre, panalangin at tiwala sa Diyos, yun ang nagpatibay sa amin mag-asawa. At yun, siyempre nagpapasalamat din kami sa lahat ng mga kaibigan namin na nagpaabot ng tulong ng mga panahon na yon. At sabi ko nga sa laban kong to, dininig ng Diyos na ipanalo ko ang laban na to. Naiuwi namin yung anak ko. Ngayon, 2007 ay siya ay 2 years old. Ngayon ay 2024, 19 years old na siya. At cancer survivor na siya. Marami siyang pinagdaanan. At ikukwento ko yan sa inyo. Keep watching lang guys sa pagpapatuloy ng aking kwento tungkol sa aming buhay. At saka siyempre guys, lagi lang kayong sumuporta sa aming mga vlog ni Parang Jmar. Keep supporting us at wag nyo kaming pabayaan, mga kaibigan. Mga idol, maraming salamat sa suporta nyo. Marami pa tayong pagkukwentuhan. So yun guys, huwag kayong bibitaw sa panonood. At maraming salamat sa inyong suporta. Peace band.